tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Mainit na balita, may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sabi po ng Pag-asa, may medium chance yang maging bagyo. Namataan po yan 85 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. Kung magiging bagyo ito, tatawagin itong Bagyong Lani. Sa ngayon, nagpapaulan na ito sa Ilocos Region at Cordillera. Asahan ang malalakas na ulan sa mga susunod na oras sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Hanging habagat pa rin po ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at sa Western Visayas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ngayong umaga pa lamang ay mataas na ang tsansa ng light to moderate rain sa NCR. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi. Ganyan din po ang aasahang panahon bukas at sa linggo. Uulanin din ngayong umaga ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang ng ilang bahagi ng Bicol Region at Palawan. Gayon din ang Visayas at Sulu Islands. Halos buong bansa na ang uulanin sa bandang hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Asahan din ang ganitong panahon ngayong weekend. Pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Metro Manila kanina pong umaga. Sa Caloocan, halos mag-zero visibility ang ilang kalsada na naging pahirap para sa mga commuter na maagang bumiyahe. Ilang lugar din ang nakaranas ng pagbaha na agad din namang humupa. Walang tigil na ulan din ang naranasan sa Quezon City. Bahagyang pinabagal ang trapiko sa ilang kalsada. Pahirap naman sa mga commuter ang pag-ulang naranasan sa Makati City. Pinangangambahan po ng ilang jeepney driver na maapektuhan ang kanilang pamamasada. Kahit umuulan, marami pa rin pong nagsimba sa unang Biyernes ng Setyembre sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm at hanging habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Naperwisyo rin ng masamang panahon ng ilang probinsya sa Northern Luzon. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa pagbahang dulot ng pag-ulan. Bumigay at nagkabutas naman ang Sipat Bridge sa Kawayan, Isabela dahil sa ragasan ng tubig. Sa alternatibong ruto mo pinadaan ng mga motorista. Nasundan naman ang landslide sa magkahiwalay na bahagi ng Pinokpok-Balbalan Road sa Kalinga. May pagguho ng lupa kaninang umaga sa Barangay Junction. Isinara muna ang bahagi ng kalsada sa mga motorista. Nitong Miyerkules lang, nagka-mud flow naman sa parte ng National Road sa Barangay Taga. Nagka-landslide din sa bahagi ng Cervantes Road sa Mangkayan, Benguet. Natanggal na ang mga bumagsak na debris at nadaraanan na ang kalsada. Suspendido ang pasok mamayang hapon sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon, dulot pa rin po ng habagat. Kabilang dyan ang kinder hanggang grade 12, child development centers at alternative learning system sa mga pampublikong eskwelahan dito sa Quezon City. Nasa pamunuan na po raw ng mga pribadong eskwelahan kung magsususpindi rin ng klase ngayong araw. Wala namang face-to-face classes ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa San Antonio, Zambales. Gayon din sa Baliwag, Bulacan at May Kawayan, Bulacan. Shift din muna sa alternative delivery mode ang kinder hanggang senior high school sa Hagonoy, Bulacan. Wala namang pasok ang lahat ng antas sa public at private schools sa Balagtas, Bukawe, Kalumpit at Norzagaray sa Bulacan. Gayon din sa Morong, Bataan at Ternate sa Cavite. Sa Santa Maria, Bulacan, daycare hanggang grade 12 lamang ang walang pasok. Nauna nang nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan sa Luzon. Mainit na balita, guilty sa kasong administratibo ng DPWH ang nadismiss na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Dahil yan sa ghost project sa Baliwag at Bulacan, Bulacan. Ang mga kasong administratibo na kinakaharap ni Alcantara ay disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the best interest of service. Ayon kay Secretary Vince Dizon, magre-rekomenda rin sila ng mga criminal charge laban kay Alcantara at iba pang sangkot dito. Wala pagbagong pahayag si Alcantara. Kahapon, matapos i-anunsyo ng Secretary Vince Dizon na dismiss na siya sa serbisyo, ang sabi ni Alcantara ay nirerespeto niya ang desisyon.
Mainit na balita, may mga grupo muling nagkilos protesta sa labas ng compound ng Pamilya Diskaya sa Pasig. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, sumugod dito sa tapat ng St. Gerard Construction Building ang grupong Akbayan Party List, Youth Against Kurakot at allied groups para iparating ang kanilang galit sa mga katiwalian umano na inuugnay sa kumpanyang na sangkot nga daw ang kontraktor ng mga kontrobersyal na flood control projects ng DPWH. Inilarawan bilang mga multo ng mga ralihista ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, pati ng may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo sa kanilang kilos protesta. Ito na ang pangalawang sunod na araw na may nagkilos protesta sa labas ng nasabing gusali. Git ng grupo, dapat panagutin ang mga politiko, opisyal ng gobyerno at kontraktor sa mga ghost projects o mga proyekto ng DPWH na hindi naman natapos o hindi naman nagawa pero bayad ng pera ng taong bayan. Hindi lang daw pera ng taong bayan ang nawawala dito kundi maging ang pangarap at kinabukasan ng mga kabataan. Matapos ang higit isang oras, payapang natapos naman ang rally na binantayan ng mga pulis Pasig. Samantala sinelyohan ng Bureau of Customs ang 12 luxury cars ng mga Diskaya sa loob ng kanilang building habang gumugulong ang investigasyon sa Senado. Bukod sa selyo, hinarangan din ng BOC ng 2 minibus ang mga sasakyan para hindi raw tamaan ng mga bato sakaling tangkaing batuhin ang mga sasakyan ng mga rallyista. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang abogado ng mga Diskaya tungkol sa mga pangyayari ngayong umaga sa tapat ng kanilang gusali. Samantala, Connie, patuloy na magbabantay raw ang Bureau of Customs sa building para masecure ang mga sasakyan na nasa constructive possession na ng ahensya bagamat dito nananatili sa loob ng building ng mga Diskaya. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Pasig. Balik sa inyo, Connie. Chino, ngayon nakikita natin mas peaceful na ang kanilang sinasagawa dyan na rally. Nahimasmasa na ba ng kahit paano yung ilan sa mga nagsaboy kahapon at nagkaroon pa ng, ayun nga, nasa likod mo na nag-vandalize. Sabi daw ng Pamilya Diskaya, Chino, maghahabla sila. Ano ang reaksyon dyan ng ating mga rallyista? Well, handa naman daw ang mga rallyista na harapin itong kanilang mga ginawa. No? Pero yun ang yung malaking pagkakaiba dun sa pangyayari kahapon ay mas payapa ngayon dahil mas maraming pulis na nagbabantay at medyo may panawagan din yung mga rallyista kanina sa kanilang mga kasamahan na medyo payapa lang ang gawing kilos protesta ngayong araw. Kaya nakita natin doon sa video yung kanilang manifestation na talaga ng kanilang kilos protesta, yung pagdadrums at yung pagsasalarawan ng mga umano'y mga ghost no na sangkot umano dito sa mga umano'y tiwaling mga flood control projects. Maraming salamat, Chino Gaston. 28 sasakyan na ng Pamilya Diskaya ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs. Voluntaryo isinuko ng pamilya ang 16 pa nilang luxury vehicles. Naisailalim na ang mga ito sa sealing at documentation. Sa search warrant ng BOC, 12 lang ang inilistang sasakyan na nauna nang napunta sa kustodiya ng ahensya. Iimbestigahan ng mga ito kung tama ang binayarang buwis. Samantala, iaapela ng Pamilya Diskaya ang pag-revoke sa lisensya ng 9 nilang kumpanya ng Philippine Contractors Accreditation Board. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila nabigyan ng sapat na panahon para magpaliwanag. Kasunod ng pagkansila sa kanilang lisensya, makikipag-ugnayan daw ang Iloilo City LGU sa DPWH dahil may mga proyekto rin sa lungsod ang nasabing contractor. Meron ding proyekto ang ilang kumpanya ng Diskaya sa Maynila na ayon kay Manila Mayor Isko Moreno ay kabilang sa mga hindi nagbayad ng tamang buwis. Sinusubukan pa namin kunan ng panig dito ang Pamilya Diskaya. Beep mga motorista, may posibleng taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 1 peso and 40 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 1 peso naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 80 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang ipinatupad na sanksyon ng Amerika sa Iran at ang patuloy na gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nabangga ng motorsiklo ang isang estudyante sa Tabaco City sa Albay. Chris, kamusta na ang biktima?
Tony, nagpapagaling pa sa ospital ang estudyante. Sa kuha ng CCTV, tumatawid sa pedestrian lane ng biktima habang nagdire-diretso ang motorsiklo hanggang mabangga ang bata. Nakaladkad siya habang tumilapo naman ang rider. Ayon sa pulisya, nagkasundo ang parehong panig na sasagutin ng rider ang pagpapagamot sa biktima. Huli naman ang isang lalaking nagpanggap umanong PIDEA agent sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa PIDEA Cordillera Regional Director Derek Carion, sila mismo at kanyang mga kaopisina ang nakakita sa lalaki na nakasuot ng uniforme ng tanggapan. Nang sitahin, walang maipakitang ID ang lalaki. Doon na raw siya dinala sa presinto. Nalaman din gumagamit ang lalaki ng iba't ibang pangalan. Sinampa na siya ng mga reklamo kabilang na ang usurpation of authority at illegal use of insignia. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Babala naman ang otoridad, bawal ang hindi otorisadong pagsusuot o paggamit ng mga uniforme o anumang gamit na para lamang sa law enforcement agencies. Saan na to ni? Natabunan ng gumuhong lupa ang parte ng taniman ng puno ng nyog sa barangay Ubay sa Lubason, Zamboanga o Labason, Zamboanga del Norte. Ayon kay Youth Cooper Mera Luna Barillo Cuerda, 2 lalaki ang natabunan sa nasabing pagguho ng lupa. Isa sa mga biktima ang kanyang tiyuhin na may kasamang isa pang lalaki na mag-aani sana noon ng nyog. Kahapon, bangkay na nang matagpuan ang kasama ng kanyang tiyuhin. Patuloy pa rin ang paghahanap sa mismong tiyuhin ni Cuerda. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang walang tigil na pag-ulan sa mga nakalipas na araw ang nagpalambot sa lupa at nagdulot ng landslide. Sa timbre mula sa social media, rumesponde ang ilang bumbero sa nasusunog umanong truck sa Parola sa Maynila. Pero pagdating sa lugar, nadiskubreng ang larawang nagpapakita ng nagliyab na truck, peke pala. Ayon sa barangay chairman at fire chief ng Recto Volunteer na si Samuel Phoenix, isang follower nila online ang nagpadala ng larawan sa kanilang group chat. At ang nadatnan nila sa lugar, ang truck na hindi naman nasunog o nasusunog. Hinahanap namin at nakita naman namin yung truck na buo naman. Ang AI, pala mo, parang totoo na talaga eh. Ang followers namin, ang sabi sa kanya, sinend lang din sa kanya. Na-alerto lang din siya. Nasa 4 na truck ng bumbero ang rumesponde kabilang ang sa Bureau of Fire Protection. Sabi ni Phoenix, bukod sa abala, delikado ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na kung nagkukunwaring emergency. Siyempre, nagmamadali kami. Either na makasagi kami o ano. Siyempre, tumatakbo kami sa sunog. No? Tapos pagdating ng fake news pala. Mga ganun, mapanagot. Kasi hindi biro yung mga ginagawa nilang ganun. Ayon sa barangay na nakakasakop sa lugar, wala silang ideya kung residente ba nila ang nagpakalat ng maling impormasyon. Mayroon din daw silang mga sariling truck ng bumbero na unang re-responde kung sakaling totoo ang sunog. Karamihan kasing ganyan sa insidente, yung mga nagkakalat na parang anonymous. Very alarming po yung nangyayari, no? Masama po yan. Baka mamaya, meron nagkaroon ng insidente na ganyan, wala pong responde na bombero, no? Dahil sa fake news na yan na nangyayari na ganyan. Sa ilalim ng RA 9514 o ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008, maaaring pagmultahin ng 50,000 pesos ang sino mang mapatutunayang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sunog. Pwede rin silang masampahan ng reklamong unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuo na ng team ang Department of Justice para kumalap ng ebidensya kasunod ng pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sa gitna ng kontrobersiya, ilang ralista ang nagkilos protesta sa tanggapan ng DPWH para tuligsain ang anomalya. Balita hatid ni Salima Refran. Mahigit 50 kabataan ang sumugod sa tanggapan ng DPWH sa Maynila. Tinutuligsa nila ang anilang anomalya sa mga proyekto, lalo sa flood control projects ng kagawaran. Sa 43 pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice, 16 ang taga-DPWH. Kabilang ang mga dating opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer Juanito Mendoza.
27 ang may-ari o opisyal ng mga kontratista, kasama sa listahan ng mag-asawang Sara at Pacifico Curly Descaya. Sina Descaya, JP at Juanito Mendoza, maging si Hernandez, kasama rin sa iisyuhan ng sabina ng Senado para sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Hinimok sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ikanta na ang lahat ng nalalaman sa mga proyekto. Maaari raw silang lumapit mismo sa DOJ o sa mga prosecutor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pwede rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program o WPP. We try to look at the least guilty if possible para maging state witness. Pero paalala ni Remulla, maligtas man sila sa kriminal na asunto, dapat pa rin daw silang mapanagot sa aspetong sibil at ibalik ang perang nakuha mula sa gobyerno. Restitution can still be ordered by the court. Alam ka naman, unjust enrichment gagawin natin. Yayaman sila, tapos wala pa silang demanda. Dapat dyan, at least dyan, isauli naman nila yung kanilang mga nakamal na yaman na hindi naman dapat. Kasi ang lugi rito, taong bayan May binubuo ng composite team ang DOJ para sa case build-up at pagkalap ng ebidensya. Bukod sa mga taga-NBI Anti-Graft Unit, kukuha rin daw ng financial forensic analyst para busisiin at suyurin ang mga dokumento. Magkakaroon rin ng mga miyembro mula civil society para i-monitor ang investigasyon at siguruhing wala itong sinisino, lalo na mga opisyal ng gobyerno. Pwede rin daw tumulong ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Ilalabas raw ng DOJ ang detalye at proseso kung paano makakapagsumbong ang publiko. Kahit kapitbahay ng mga to, pwede magsumbong, pwede magbigay ng information sa atin. Sir, netizens, pwede? Pwede. Oh. Ayon sa Malacanang, pwede rin magsagawa ng sariling investigasyon ang Anti-Money Laundering Council na mandato ang pagbabantay sa galaw ng malalaking halaga ng perang maaaring galing sa illegal na paraan. Pero kung paano sila papasok ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat at baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaari masangkot dito. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng executive order para sa pagbuo ng independent commission na mag-iimbestiga sa flood control projects. Gusto raw ng Pangulo na may subpoena power ang komisyon. Ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng independent commission na ito. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Amerika po ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante. Siko ang dating chairman ng House Appropriations Committee na sumuri sa 2025 National Budget. Gustong paharapin Siko ng ilang kapwa niya kongresista sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Ito'y para ipaliwanag ang mga isiningit na proyekto sa 2025 budget ng DPWH. Noong 1997, isa Siko sa mga incorporators ng SunWest Incorporated na kasama sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Nag-divest na umano Siko mula sa SunWest noong 2019 kung kailan siya unang umupo bilang Ako Bicol Party List Representative. Sabi ni Abante, may kaukulang travel documents ang pagpunta ni Ko sa Amerika. Dagdag ng kapwa Ako Bicol Party List Representative na si Nikos, na si Alfredo Garbin Jr., mababa daw ang blood pressure ni Ko kaya nagpapacheck up siya sa Amerika. Inihati din daw roon ni Ko ang kanyang anak. Hindi alam ni Abante at Garbin kung kailan uuwi sa Pilipinas si Ko. Batay sa journals ng Kamara, hindi pa dumadalo si Ko sa anumang sesyon mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. 4 na beses siyang absent without notice. 1 beses na absent na may notice. 4 na beses din siyang inilistang hindi dumalo sa sesyon dahil may dinaluhan siyang committee meeting o kaya'y nasa official mission. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Ko tungkol sa pag-uugnay sa kanya sa issue sa flood control projects. Nilinaw ng DPWH Camarines Sur 5th District Engineering Office na tuloy ang ginagawang flood control project sa bayan ng Baaw. Sa gitna yan ng mga reklamo na iniwang nakatiwangwang ang nasabing proyekto sa Barangay San Francisco. Kinukwestiyon ang kalidad nito na ayon sa ilang residente roon ay balahura ang pagkakagawa. Ayon sa District Engineering Office, ongoing na ang pagkukumpuni sa embankment na nasira dahil sa masamang panahon.
Wala raw dagdag gastos para sa gobyerno dahil sakop pa ng warranty period ang proyekto. Pero anila, popondohan muli ito ng gobyerno sa susunod na taon para mas mapaganda at mapatibay. Wala pang pahayag ang Mayor's Office ng Baaw pati ang kanilang municipal engineer na pinuntahan na rin ng GMA Integrated News. In their Cinemalaya era, sina sparkle artists Rochelle Pangilinan at Clea Pineda. Kabilang kasi sila sa mga casts ng ilang pelikula na kalahok sa 2025 Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Para kay Rochelle, dream come true na magkaroon ng pelikula sa Cinemalaya. Yan ang entry na Child Number 82. Hindi naman makapaniwala si Clea na part siya ng Cinemalaya entry film na Open Endings. Bukod sa kanilang pelikula, may siyang full-length films at 15 short films para sa film festival. Tema ng Cinemalaya ngayong taon, ang layag sa alon, hangin at unos. Mainit na balita, muling bumilis sa mahigit 1% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.5% ang inflation rate nitong Agosto. Higit na mas mabilis kumpara sa 0.9% noong Hulyo. Ang inflation nitong Agosto rin ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 5 buwan. Ayon sa PSA, nakaambag sa pagbilis ng inflation ang mabilis na pagtaas din ng presyo ng gulay at isda. Nakaambag din daw sa mga mas mabilis pang inflation ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Gayon din ang mas mabilis na pagmahal ng presyo ng pamasahe sa barko. Ang inflation ngayong Agosto ay pasok sa 1% hanggang 1.8% projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakakaapekto raw ang sunod-sunod na masamang panahon sa pagmahal ng ilang bilihin noong nakaraang buwan. Patay ang isang truck driver matapos siyang masagasa ng isa pang truck sa Quezon City. Ang biktima, hinahabol daw noon ng truck niyang nagkaaberya pala. Balitang hatid ni James Agustin. Binabagtas ng isang close van ng Payatas Road sa Quezon City nang bigla nitong iwasan ng isang elf truck na lumabas mula sa isang compound. Napahinto ang close van sa gilid ng kalsada. Hindi masyadong malinaw sa CCTV, pero nabangga pala ng close van ng driver ng elf truck na nooy nahabol daw ang truck na nagkaaberya sa preno. Yung dala niya na elf truck, nakapark doon habang nagbababa sila ng kalakal. Allegedly, nag-malfunction yung handbrake. So umusad umandar yung truck. And itong si driver, biktima, trinay niyang habulin para mapahinto yung sasakyan. Then itong ating close van, sakto naman na dumaan at nahagip yung ating biktima. Naisugod pa sa ospital ang 46 anyos sa lalaking truck driver, pero idineklarang dead on arrival. Ang close van tinakasan umano ang aksidente. Nahuli ka man sa sasakyan na patungo na sa Rizal. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng close van sa garahe nito sa Rodriguez, Rizal. Arestado ang 35 anyos na driver na nakakulong ngayon sa QCPD Traffic Sector 5. Meron naman tayong mga witnesses na nakakita doon sa sasakyan. At the same time, nag-conduct yung mga investigators natin ng backtracking at saka review ng mga CCTV. At doon natin nakita at natunton kung saan papunta yung sasakyan ng nakabangga. Sabi ng driver ng close van, pabalik na sila sa Rizal noong mga oras na yon matapos mag-deliver ng frozen goods sa Batangas. Hindi ko naman po talaga tinakasan yun eh. Hindi ko lang talaga napansin yung tao noong time na yun. Humingi lang talaga ako ng tawad doon kasi ito lang talaga, hindi ko talaga alam yung nangyari na yun. Sa record ng pulisya, nasangkot na rin sa aksidente ang driver noong April 2021. Ngayon, maharap naman siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at paglabag sa Article 275 ng Revised Penal Code o pag-abandona sa biktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli cam sa Dagupan City. Dahan-dahang binuksan ng lalaki ang sliding door ng tindahang yan sa barangay Mayumbo nito pong Martes ng gabi. Nang makatsyempo, pumasok po siya sa loob at mabilisang dinampot ang wallet na nasa sofa. Ang tinangay na pitaka may laman na 3,000 pesos cash at ATM cards.
Kahapon po ay natagpuan na lamang ang ninakaw na wallet sa labas ng tindahan. Nasa loob pa ang ATM cards pero wala na ang laman na cash. May kalakip naman itong sulat kung saan humingi ng tawad ang suspect na gipit lamang daw. Kailangan daw ng 450 billion pesos kada taon na pondo para maipatupad ng todo ang universal healthcare ayon sa Department of Health. Kaya rekomendasyon ng isang mambabatas, ilipat na lang doon ang pondong inilaan sa flood control projects. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Kasabihan na ng maraming Pilipino na magastos, magkasakit. Kaya nang depensahan ng Department of Health ang hinihingi nitong 320.5 billion peso budget sa Kamara. Sinabi nitong maraming programa para wala na o kakaunti na lang ang babayaran ng mga pasyente sa mga DOH hospital. Halimbawa, pinalawig nitong Hulyo ang zero balance billing na dati ay para lang sa pinakamahihirap. Now we have extended that to any Filipino, indigent or not, that is admitted in basic accommodation of the 83 Department of Health hospitals. Ang outpatient po, libre din ang consultation sa ating public hospitals. Ang ibang laboratory, libre din po. Kabilang sa pondo para sa Zero Balance Billing Program ay galing sa budget ng PhilHealth. Bahagi ng 240 billion pesos na budget ng PhilHealth ay ang 53 billion pesos na galing sa panukalang budget na subsidiya para sa mga mahihirap na pasyente. Pero may mga serbisyo pa ring hindi libre, lalo na yung para sa mga outpatient. Ang support ng PhilHealth nasa 25 to 29% lang nung total gastos sa isang pasyente, sa isang Pilipino. So kung ma-increase ko lang to about as much as 50%, malaking tulong yon. Pero 450 billion pesos kada taon ang kailangan ayon sa Health Department para maipatupad ng todo ang universal health care. Rekomendasyon ng ACT Teachers Party List. Dito na lang ilipat ang pondo para sa flood control projects. Magkano ang kailangan? Kasi to my mind, 120 billion is doable in the current budget given na ang flood control ay 250 billion proposed. Magsusumite ang DOH ng request sa House Committee on Appropriations para riyan. Sinusubukan naming hinga ng reaksyon ng DPWH na nagpapatupad ng flood control projects. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ibibito nito ang panukalang budget ng Kongreso kung maiiba sa hinihingi ng ehekutibo. Nakalatag na yan sa National Expenditure Program, bagamat pinarerepaso ngayon sa DPWH ang pondong hinihingi nila, katuwang ang Budget Department para matiyak na walang nakasingit o doble. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng nakatakdang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng DPWH, kausapin natin sa Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senator Erwin Tulfo. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Ay, maraming salamat Sir Rafi for inviting me in your news program. Thank you po. Opo, sa Lunes, Senator, dapat ay nakadalo na yung mga individual na ipinasabpina ng komite. Paano naman yung ilang kongresista na dawit yung pangalan na ang ilan nga ay nasa labas na raw ng bansa? Yan ang pag-uusapan namin nila Chairman Dante Marcoleta Monday morning before the hearing kung ano ang gagawin. Kasi wala pa naman pong pinapadala na sabpina at hindi naman po talaga, sa totoo lang, Sir Rafi, hindi naman talaga pinapadalahan ang mga mambabatas. Kasi po, may tinatawag tayo na parliamentary courtesy, di po ba? Hindi pwede imbestigahan ng Senado ang Kongreso. Kongreso hindi rin pwede imbestigahan ng senador. Kaya nga ho, yung mga babae natin, hindi po natin masisi kung nagdududa sa investigasyon na ito na parang baka drama lamang ho ang lahat ng ito. Kaya kung ako ang tatanungin, sang-ayon po ako and I'm really very eager and waiting na mabuo na po yung ginawa ni Pangulo na Philippine Independent Commission na mag-iimbestiga po sa lahat ng ito. Ayun na nga, ilang kasama nyo rin po na senador nadadawit din yung pangalan. Posible bang matanong din sila sa investigasyon para on record po yung kanilang sagot? I believe po ang Philippine Independent Commission, meron po sila subpoena powers na pwede lang isubpoena. That's what I heard, congressman, senador, ipapatawag po lahat ng Philippine Independent Commission
dahil yung commission po na yan is only answerable to the President po. Hindi po sa Senado, hindi rin po sa Kongreso. So, wala po mga tinatawag na courtesy po na yan. Pero dun po sa pagdinig ninyo, kung willing yung senador o yung kongresista na magsalita dyan sa inyong committee, welcome po ba? Opo, tatanungin po natin, maging po yung mga kongresista po sa kabila, kung willing silang pumunta rito. Pero syempre, ayaw ko naman po pangunahan ang aming po chairman, si Chairman Dante Marcoleta. Siya po ang may desisyon po lahat at nasa kanya po ang approval, yung invitasyon po kung sinong iimbitahan. We can only suggest, Sir Rafi, but that's a good point po. I will suggest na kung pwedeng imbitahan po natin as resource person lang naman, yung mga kongresista at saka yung mga senador po. Opo, hinimok po ng DOJ yung mga isinasangkot sa flood control projects na aminin na ang lahat ng nalalaman. Maaari rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program. May ganito yung posisyon din po ang inyong komite? Wala pong ganito posisyon, pero ang posisyon ko po na naisabi ko na po yan last week pa, dapat sampahan na po talaga ng DOJ yung mga kontratista, yung mga public works officials. Kasi doon pa lang po sa ginigay ng Pangulo po na listahan ng mga 15 na substandard at ghost projects, doon pa lang po pwede na mag-take off ang investigasyon ng Department of Justice. Kasi po, yung yung bola para patunayan, wala po sa kamay ng DOJ, kundi sa kamay ng kontratista na patunayan mo na lahat ng proyekto mo na tapos mo, patunayan mo yung proyekto mo hindi ghost project at hindi substandard. Ikaw magpapatunay, the ball is in their hands, hindi po sa Department of Justice na nag-imbestiga. Pwede naman po I think pwede niya na pong kasuhan lahat ng mga opisyal, pati mga DPW sa hearing po na umami na nagkakasino, na may mga ghost project, yung mga kontraktor na nasa listahan po ni Pangulo at ni Senator Ping Lacson. I believe pwede na po nilang sampahan po yun. Yun nga po sana yung susunod kong tatanungin. Sapat na yung impormasyon na galing po sa inyong komite para may masampahan yung mga relevant agencies na mga nasasangkot dito sa anomalyang ito. Opo, meron po kaming mga nakuha na pwede po namin kung hingin po ng DOJ, pero syempre papaalam po muna tayo at decision po yan ng ating chairman, si Senator Dante Marcoleta, kung ano ho ang plano niya. Pero kung yung sa akin lang naman po, opinion ko ho yun, I believe pwede na mag-imbestiga ang ombudsman, yung mga official na sabit, hindi lang po doon sa mga DPWH, pati po yung mga sinasabing ng mga kongresista umano at mga senador, pwede na pong umpisahan, imbestigahan po yan ng ombudsman. Tapos yung mga contractor, then DOJ po mag-imbestiga. Opo. Sapat na po ba yung Immigration Lookout Bulletin na inilabas ng DOJ sa mga personalidad na sangkot dito sa anomalyang flood control projects? Hindi po sir lookout lang po Pag dumaan sa'yo, wala pa naman pong kaso, yun ang problema. Tatanungin ka lang, sasabihin lang immigration, saan kayo papupunta, Mrs. Diskaya? Pag sabihin niya, pupunta ako ng Hong Kong, ano pong gagawin mo ron? Ay magpapa-check up lang ho ako pero babalik na ho ako next week. Ala ho magagawa. Ang importante po yung whole departure order, HD. Dahil pag may HDO po, talagang hindi ka papalabasin ng Bureau of Immigration at baka i-hold ka pa nila sa kanilang tanggapan na kailangan mag-clear ka muna sa DOJ. Pero pag lookout bulletin, ala po Sir Rafi, tatanungin ka lang saan ho kayo pupunta, kailan kayo babalik. Kasi po, hindi mo naman pwedeng i-hold yung tao dahil wala pa naman pong kaso. Yun nga po, at HDO may lalabas lang pagka nagkaroon na po ng kaso. Personally, ano pong pakiramdam nyo dito sa isyong ito? Palalim ng palalim yung investigasyon, padami ng padami yung nasasangkot. Naapekto na po ba yung trabaho ninyo? Sa totoo lang, Sir Rafi, at the end of the day, paggabi po, nagmo-monitor po ako sa social media, yung galit ng tao nandoon Galit ang mga tao, hindi lang po sa contractor, hindi lang sa public works officials, pati po sa mga mambabatas dahil kami nga po ay sinasabing we have the power of the purse. Ang Kongreso, ang Senado, dumadaan po sa amin. Pagkatapos, syempre, may mga istorya, may mga kwento na galing kay ganito, yung pondo, galing kay congressman. Si congressman nag-allocate ng pondo na ganito. So, nakakahina rin po ng loob na nadadamay po yung institution itself. Hindi naman po yung institusyon na masama May iilan lang po ng mga tao na masama doon, pero nadadamay po because doon sa ginawa ng iilan, Sir Raf. Very quickly, hindi naman po kayo concerned na baka mangyari yung galit na nangyari sa Indonesia, dito sa bansa. Yung galit na sila doon sa kanilang mga politiko roon. Wag naman ho sana. Sana lalo hong magkakaproblema ho tayo. May problema tayo dapat ayusin.
Pag pumasok pa ho yan. Kaya kailangan siguro talaga ng gobyerno. It is a challenge for the government now, Sir Rafi, na wag lang puro kwento na walang kwenta, ika nga, dapat may mangyari. Yun pong inaantay ng taong bayan. May makulong, may managot, at hindi lang po kontraktor, kung sinong tamaan, tamaan. At yan din po ang ating aabangan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Good afternoon po. Si Senator Erwin Tulfo. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang construction worker matapos saksakin ng kanyang katrabaho sa San Joaquin, Iloilo. Cecil, anong dahilan ng pananaksak? Rafi, ayon sa pulisya, napikon ang sospek sa biktima dahil sa isang biro matapos mag-inuman sa kanilang barracks. Batay sa pahayag ng ilang saksi, nakahiga sa duyan ang sospek nang magbiro ang biktima na puputulin ang tali ng duyan. Habang nasa aktong puputulin ang tali gamit ang itak, bigla itong naputol talaga at nahulog ang sospek sa duyan. Nagalit ang sospek at nagkasagutan sila. Umalis daw kalaunan ng biktima at uminom sa isang tindahan. Doon siya pinuntahan ng sospek at sinaksak sa dibdib. Patuloy pang pinaghahanap ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Mahaharap siya sa reklamong murder. Nasaksak din ang isang pulis sa gitna ng operasyon nila sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kabilang siya sa mga rumisponde sa pananaksak sa sospek sa isang babae sa barangay Milagrosa. Nanlaban daw ang sospek nang puntahan sa kanyang bahay hanggang sa nasaksak sa kanang mata ang nasabing pulis. Nagpapagaling siya sa ospital, pati ang nasaksak na babae. Naaresto rin kalaunan ng sospek na sinusubukan pangkunan ng pahayag. Nalubog sa baha na may halong putik ang mga kalsada sa Los Cabos, Mexico dahil sa rumagasang mudslide. Resulta po yan ng pananalasa ng Hurricane Lorena. Maraming bahay at mga sasakyan ang nabaha. Agad namang nagpadala ang mga otoridad ng mga heavy equipment para linisin ang mga nagkalat na debris at putik. Semifinals bound na si Pinay tennis player Alex Ayala sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Tinalo ni Alex sa quarterfinals si Nicole Fossa Huergo ng Italy sa loob ng 2 set. Umabot pa sa tiebreaker ang first set habang 6-2 ang score sa second set. Ilang oras bago yan, nagwagi din si Alex sa kanilang round of 16 match ni Barbara Lipchenko ng Amerika. Kahapon nakakuha ng tig-isang set ang magkalaban bago naudlot ang laro dahil sa masamang panahon. Kanina lang oras sa Pilipinas itinuloy ang third set kung saan panalo si Alex sa score na 6-3. Makakaharap ni Alex sa semis si Kyla Day ng Amerika bukas. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Okay, pakilinaw lamang po ano nga hubang ibig sabihin talaga pag sinabi nating medium chance na maging bagyo ang bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapag po sinabi nating medium chance, meron na itong chance na maging isang ganap na bagyo po sa susunod na 24 oras. And for sure po, ito within the next 3 days ay magiging isang ganap na po na bagyo or tropical depression. I see. At nasaan ho ba yung lokasyon nitong bagyong low pressure area? Bago na LPA sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong nabuo natin na bagong LPA, nasa may West Philippine Sea at nasa layong 85 kilometers, kanluran ng Ilocos Sur as of 8 in the morning. And we're seeing that this low pressure area po ay unti-unting lalayo sa ating kalupaan at posibleng lumabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado. I see. At nakikita ba natin na kung sakali ho, maaring lumakas pa ho ito at magpaulan ng husto sa bansa? Sa ngayon po, itong low pressure area nagdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos region at ilang bahagi ng Cordillera region, light to moderate with at times heavy rains. Actually, yung impact po ng habagat ang mas dapat natin pakabantayan sa susunod na 24 oras. Meron tayong actually yellow rainfall warning pa rin as of 11 in the morning sa may Zambales,
Bataan at bahagi pa ng Pampanga, Tarlac at Occidental Mindoro. Sa mga susunod na oras, makakasa pa rin tayo ng mga heavy rains dun sa mga nabanggit na lugar. And for the rest of Luzon, including Metro Manila, hindi na tuloy-tuloy yung mga magiging pag-ulan po natin. Pero at some point, meron pa rin tayong mga light to moderate rains at mga thunderstorms po lalo na sa hapon hanggang gabi. So kung aalis po ng Sabado, inaasahan natin na magiging maulan din ho ba ang ating weekend? Early Saturday, we're expecting pa rin ang malaking bahagi ng Luzon, lalo na yung mga nasa western sections, and that includes Metro Manila. Maulap ang kalangitan at may chance pa rin po ng mga light to moderate rains. And pagsapit po ng hapon, mas mababawasan na yung mga pag-ulan natin at mas gaganda pa yung panahon pagsapit po ng linggo. We're expecting na maraming pagkakataon na po na magiging maaraw ang panahon sa umaga at sa tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi. Andyan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or mga thunderstorms. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Ngayong mainit ang usapin tungkol sa korupsyon dahil sa nakitang anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Paano nga ba ito maikukumpara sa buong mundo? Base sa 2024 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, kung saan inilista ang mga bansa batay sa perceived corruption o nakikitang katiwalaan sa gobyerno, pang 114 ang Pilipinas sa 180 na bansa. May score na 33 ang Pilipinas, mas mababa sa global average na 43. 100 score kung walang nakikitang katiwalian. Kapantay natin pagdating sa perceived corruption ng mga bansang Belarus, Bosnia and Herzegovina, Laos, Mongolia, Panama at Sierra Leone. Pinakamataas ang nakuha ang score ng Denmark na 90, habang pinakamababa ang 8 ng South Sudan. Isinusulong po sa Senado ang pagbabalik sa parusang death penalty para sa kasong plunder. Inihain ni Senador Bato de la Rosa ang Senate Bill 1343 na layong ipatupad muli ang death penalty sa bansa. Noong 2006 nang alisin ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Republic Act 9346. Sa explanatory note ng panukala, sinabi ni de la Rosa na dapat managot ang mga public official na responsable sa paghihirap ng taong bayan. Nabanggit din doon ang epekto sa ekonomiya ng korupsyon sa likod ng flood control projects. Hiling ni de la Rosa na maisabatas ito agad. Pwede na makapag-avail ang mga senior citizen ng 20% discount sa mga butika kahit wala ng booklet. Ayon po yan sa circular na nilabas ng Food and Drug Administration. Kasunod yan ang naunang utos ng Department of Health na hindi na required magpakita ng booklet ang mga senior citizen kapag bibili ng gamot o medical devices. Sapat na raw na ipakita ng mga senior ang kanilang senior citizens card o anumang valid ID bilang patunay na pasok sila sa discount. Daring at challenging daw ang role na gagampanan ni Sparkle actor Martin Del Rosario sa episode ng Magpakailanman bukas, Sabado sa GMA. Alam ka, Rocket? Macho dancer. 80,000. Para ka nakatisot ng ginto. Alam mo ba ginawa nila sa akin, ha? Macho. Chika ni Martin sa Inyong Mare, nagpaturo siya ng macho dancing para sa kanyang role bilang macho dancer. Iikot ang kwento sa karakter niyang si John na gagawin ang lahat para sa pamilya. Sabi ni Martin, pinaghandaan niya rin ang mga dramatic scene. Kasama rin sa episode sina Angela Alarcon, Betong Sumaya, Dave Bornea at marami pang iba. Ang daming dagok, problema, mga challenges na dumating sa buhay ni John, pero maganda naman sa kanya, hindi siya sumuko. Kumbaga parang lahat ng opportunity ginrab niya. Simula rin bukas, Sabado, mapapanood na sa GMA ang spin-off ng youth-oriented series na Maka. Yan ang Maka Love Stream. Makakasama pa rin ang inyong favorite Gen Z barkada, pero with new characters and stories. Gaya nina Zephanie, Sean Vesagas, Sean Lucas, Bryce Eusebio, John Clifford, Olive May, May Anbasa, Mad Ramos at marami pang iba. Abangan yan bukas Saturday 4:45 p.m. pagkatapos ng Wish Ko Lang sa GMA. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.